Alam mo ba kung bakit ang hirap mag-discipline? Lagi na lang tayong may bagong goal. Magpapayat, mag-iipon, mag-aaral ng mabuti, o kaya mag-pray consistently. Pero after ilang araw o linggo, bigla na lang nawawala yung drive. At ang ending? Frustrated ka na naman. Parang walang pagbabago. Bakit nga ba ganon? Alam mo ba kung bakit ang hirap mag-discipline? Kahit anong gawin natin, lagi na lang tayong may bagong goal. Magpapayat, mag-iipon, mag-aaral ng mabuti, o kaya mag-pray consistently. Pero eto yung cycle. Excited sa umpisa, motivated, pero after ilang araw o linggo, bigla na lang nawawala yung drive. At ang ending, frustrated ka na naman. Sasabihin mo sa sarili mo, siguro tamad lang ako. Pero teka lang, bakit nga ba ganun? Simple lang. Discipline is impossible until you learn this one powerful rule. Imagine this with me. Si Carlo nag-decide na gumising ng 5 a.m. araw-araw. Excited siya kasi sabi niya, "This is my new life. Gusto kong maging mas productive." Unang araw, success. Gumising siya, nag-jogging, nag-pray, at ang saya ng pakiramdam. Pangalawang araw, medyo mabigat na, pero nakaya pa rin. Pero sa pangatlong araw, hindi na siya bumangon. Nakasnooze ang alarm at sa isip niya, wala talaga, tamad ako. Pero ang totoo, hindi siya tamad. Kulang lang siya ng clarity. Kasi ito yung rule. Clarity before consistency. Kung hindi malinaw kung bakit mo ginagawa ang isang bagay, hindi tatagal ang discipline mo. Discipline is not about forcing yourself every day. Hindi ito puro willpower lang. Kasi darating ang araw, mapapagod ka. Darating ang araw, mawawala ang motivation mo. So ano ang magpapatuloy sa'yo? It's clarity. Kapag malinaw ang reason mo, kahit mahirap, kaya mong mag-stick sa routine. Think of it this way. Kung maglalakbay ka ng malayo pero wala kang mapa, mahirap magpatuloy. Pero kung malinaw ang direction at destination, kahit may obstacles, hindi ka titigil. Ganyan din sa discipline. Kung walang clarity, madali kang matatalo. Pero kapag malinaw ang vision mo, consistency follows. Halimbawa, savings or finances. Gusto mong mag-ipon. Pero kung ang dahilan mo lang ay gusto ko lang, mabilis kang gibigay kapag may sale o big temptation. Pero kung malinaw ang reason mo, mag-iipon ako para sa future ng pamilya ko, para sa anak ko, para hindi na kami maghirap, then mas kaya mong labanan ng tukso. Health, fitness. Gusto mong mag-exercise, pero kung bagay lang, para sexy ako, mabilis kang bibigay kapag tamad ka. Pero kung malinaw, gusto kong maging healthy para ma-enjoy ko ang buhay kasama ang pamilya ko. At magamit ko ang strength ko to serve God. Then mas kaya mong mag-commit. Prayer life. Gusto mong maging consistent sa prayer. Pero kung bagay lang, dapat kasi mag-pray. Mabilis mawawala ang motivation. Pero kung malinaw, magpe-pray ako kasi dito ako kumukuha ng lakas. Dito ko nararamdaman ang peace ni Lord. Then, kahit pagod ka, gagawin mo pa rin. Alam nyo, may sinabi sa Bible, Proverbs 29:18, "Where there is no vision, the people perish." Kapag walang vision, walang direksyon. At kapag walang direksyon, mahirap mag-develop ng discipline. Pero kapag malinaw ang purpose mo, at lalo na kapag rooted ito sa pananampalataya mo kay Lord, nagkakaroon ng meaning ang bawat sacrifice. Kasi totoo, discipline is not just about saying no to distractions. It's about saying yes to your God-given purpose. Sabi rin sa Colossians 3:23, "Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men." Ibig sabihin,
kapag malinaw na ginagawa mo ito para kay Lord, whether mag-aaral ka, magtatrabaho, o magpe-pray, discipline becomes an act of worship. Kaya kung nahihirapan ka sa discipline, don't start with willpower. Start with clarity. Ask yourself, ano ba talaga ang dahilan ko? Para kanino ko ba ginagawa ito? At paano ito makaka-glorify kay Lord? Once malinaw na yan, discipline will not just be a struggle, it will become a natural response. Tandaan, clarity before consistency. At kapag kasama si Lord sa vision mo, discipline is no longer impossible. So my friend, next time you set a goal, don't just ask how. Ask first, why? Because once you know your why, you will always find the how. Kung nagustuhan mo ang message na ito, huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang motivational and faith-based videos. At kung may kilala kang nangangailangan ng encouragement, i-share mo rin sa kanila. Remember, discipline becomes possible when your vision is clear and when your heart is aligned with God's purpose. Maraming salamat sa panonood at lagi mong tandaan, clarity before consistency. See you again sa susunod na video. God bless.